Sa isang malayong barangay sa Salapadan, Abra, mga inosenteng tinig ang gigising sa iyo tuwing umaga. See the children marching on parading on the flag for lang ay salidong may. Nawangalan niyo sina. Isa lang ang guro sa bundok na ito, kaya kailangan magsama sa iisang silid ang grade 2 at grade 4. Father and Mother, I love you. Pero gaano man sila kasalat sa pasilidad, pursigidong mag-aral ang lahat. Ano na ikaw, Lipu? Langit. Tangatan ko ka ni langit. Kita kaya muna ikaw langit. Si Charlie ang pinakamatalino sa kanilang sityo at wala siyang ibang pangarap kundi ang makatuntong sa kolehiyo. Wino ko Tagalog, isang pamilya. Ano bang gusto mong kunin sa college? Education po. Bakit? Kasi dito po iisap lang ang picture At marami na pong bata, wala siyang kasamang magtuturo dito. Pirming nasa top 10 ng klase si Charlie, halos hindi na nga magkasya sa kanilang dingding ang kanyang mga medalya. Nung estudyante ko si Charlie, siya yung batang tipong masipag mag-aral. Pag may tagisan ng talino na nangyayari sa Central, nilalakad lang namin hanggang doon sa may sasakyan. Ayun, bata-bata pa lang, inaakay mo na para gusto mo lang na makita at makilala talaga siya. Hindi kasya? Kung sa ibang bata ang graduation ay hudyat ng pagtatapos ng hirap, kay Charlie, simula pa lang ito ng kalbaryo at pagsabak sa isang delikadong trabaho. Wala pa naman ditong t-shirt si Charlie na ano. Nay? Wala siyang polo na ano. Wala siyang Pulo na. Pero ito yung sapatos niya. Ito lang sapatos niya. Hindi ba dapat yung itim na balat? Wala po kami pambili ng balat. Wala kayong pambili ng balat na Na ano, rubber shoe. Yung na leather? Yung itim? Ito na lang susutin niya. Isang linggo na lang, graduation na ni Charlie, pero wala pa silang nabibiling sapatos. Yan yung ginagamit niya lagi sa school. Ang kapatid naman niyang si Adrian, gagraduate sa grade 6. Ito lahat. Di ba ang tugal mo talaga? Ano? Tatay. Tay! Katalon na! Okay na! Ito ang susutin mo sa graduation? Butas na. Tatahin na lang po dito. Tatahiin na lang to. Kailangan din po naman po. Ng toga, so hindi na mahahalata. Takay na kayo na. Ha? Ako yung pagkakay ko sangit siyo. Ayaw. Ito ang dahilan kung bakit nung araw na iyon, nagtungo ang magkapatid sa gubat. Matagal ng kaugalian ng mga taga-Abra ang kumuha ng honey o pulot-pukyutan. Noon daw, sagana sa matamis na pulot ang mga puno dito. Pero ngayon, sa matataas na puno na lang ito makikita. Dati marami talagang mga honey dito, honey bee. Nung hindi pa naubos ang nara kasi sa bird pit. Kaya wala silang kumukuhanan ng honey. Wala na bang nara ngayon? Naubos na-bird pit na nararagari na Dati malalaking nara dyan sa taas. Dyan, naubos sa bird pit. Sandali, tay. Saan po? Ayun, maitim na yun. Ha? Ayun, sa taas. Kung maitim.
Yung maitim na yung... Ayun. Dito? Oo, yung maitim na yun. Yung malapad na yung... Naharangan ng dahon konti kasi yun. Ayun! Oo, yun. Oh, sus! Ang laki! Halos 3 palapag ang taas ng puno kung saan makikita ang pukyutan. Nangingitim ang kulay nito, libo-libo kasing bubuyog ang nakakabit. Agad na nagtali ng kulambo ang aking mga kasama. Ang iba naman, nagpaningas ng apoy. Takot daw kasi sa usok ang mga bubuyog. Yan ang ayaw na ayaw nila. So, kung ayaw mo makagat ka ng bubuyog, magtago ka dun sa likod ng usok. Oo, ganito. Masakit naman sa mata, kuya. Sakit, pero hindi ka makagat. At least hindi ka makakagat. Masakit lang sa mata. Usok din ang gagamitin para mapaalis ang mga bubuyog sa pukyutan. Isang umuusok na kawayan ang gagamitin para pausukan ito. Parang tubo na ngayon. Papasok na ngayon yung usok dyan. Actually, base sa research, Spanish times pa lang kumukuha na sila ng pukyutan. Kaya mapapansin mo, hindi nagbabago yung estilo nila ng pagkuha ng beehive. Ang ginagamit pa rin nila indigenous materials. Ito naman ang sulo na dadalhin ng taong aakyat mismo sa puno. Ito ang kanyang tanging proteksyon mula sa kagat ng libu-libong bubuyog. So ang ginagawa nila, ito ngayon ibabalot nila doon sa kawayan na susunugin nila. Para pag inakyat nila doon, yung kawayan, hindi ka agad mauubos, hindi ka agad masusunog. Kasi meron siyang protection, meron siyang covering na medyo malamig, tsaka medyo basa. Maya-maya, sinimulan na ang pagpapausok. Uy, ang puwita kayo. At umakyat ang naatasan sa pinakadelikadong trabaho, ang kunin ng pukyutan at harapin ang galit ng libu-libong bubuyog. Ma'am, hindi ka pa yun makasakit ka pumito ka na. Wala pang ilang minuto, nagliparan na ang mga insekto. Ayun, ang dami! Ang dami! Dahil sa taas ng puno, akala ko ligtas na kami sa ibaba. Pero Oh my God! Ito na! Teka! Ah! Nagliliparan na! So nakikita ninyo, nagbabaan na yung mga bubuyog. Ito meron na sa likod ng t-shirt ni Kuya. Kuya, sandali. Ah! Diyos ko po! Ah! Ano? Sa kulambo na tayo! Sa kulambo na tayo! Ah! Ah! Nagpapasok sa kulambo! Aray, kuya, pakay. Sa mukha. Ito, yung ano niya. Iwan. Sakit ah. Mapulan at no, yan at ano ka. Gupong na, mistraw. makalipas ang ilang minuto, nabugaw ang mga bubuyog at naging kalmado ang sitwasyon. Tinamahan ka? Tingnan mo, oh. Kung nakikita mo yung puwetan niya, merong maliit na parang tusok. Yan yung masakit. Yan yung parang karayom niya. Na kapag tumusok sa'yo, pwedeng mamaga yung buong mong mukha. Para sa
At ganun na nga ang nangyari. Kuya, namamaga yung ano nyo, mata nyo. Pati mata kinagat eh. Nang makalabas kami sa aming kulambo, nakita ko si Mang Chiquito na tagtad ng kagat sa mukha. Ito. Ay, ito po namamaga. Mo talagang sa mata o tinamaan, dalawa. Labi mo, kuya. Ang isang ito, labi naman ang pinuntirya. Yan, dito kinagat mismo. Oo. Nang mabawasan na ang mga bubuyog sa pukyutan, umakyat muli sa puno ang isa sa kanila. Bit-bit ang umuusok na sulo. May umaakyat ngayon na tao doon sa puno, may dala siyang pausok para just in case meron pang mga bubuyog na naiwan doon sa kanilang pukyutan ay hindi lalapit sa kanya dahil matatakot doon sa usok na hawak niya. Maingat na binaba mula sa puno ang pukyutan. So ito yung pinakabahay nila. Purong-puro, animoy gintong likido ang nakita ko. Nagtagumpay ang buong grupo. Uy! Ito ang reward. Ang tamis! Akala ko tapos na ang kalbaryo. Pero makalipas ang ilang minuto, lumarga na naman ang grupo. So, kung nakita ninyo yung honey kanina, halos hindi man lang siya umabot dun sa kalahati ng lata. Kaya, ang balak ng grupo, umakyat pa doon banda sa gitna ng kagubatan para maghanap ng isa pang pukyutan. Habang nilibot ng grupo ang kagubatan, ang bunsong kapatid ni Charlie na si Adrian dumidiskarte ng sariling pagkakakitaan. Ay, sus Maria, itong batang to. Wild orchids ang hanap ng bata, mga bulaklak na karaniwang nakakabit sa matataas na sanga ng mga puno. Anong klaseng orchids ang hinahanap mo? Yung maganda po yung may white na orange, ay pink. Oo. Tapos, anong ginagawa nyo doon? Binibenta lang po. Magkano ang ano nyo? Magkano ang kinikita mo doon? Yung tag-10 po yung isang ganun, Yung isang balot. Kung tutuusin, barya lamang ang kapalit ng panganib na sinusuong ni Adrian. Ilang beses na nga raw siyang nalaglag sa puno, pero kailangan lunukin ang takot. So, anong gusto mo maging paglaki mo? Seaman po. Seaman. Bakit gusto mo maging seaman? Gusto ko lang po maglalayag sa dagat. Gusto ko pong makita ang ng dagat. Nakakita ka na ba ng dagat? Hindi pa po. At para sa simpleng pangarap na ito, handa siyang akyatin ang kahit ano. Takbo kayo, mamaya. Takbo kayo sa taas, wag kayong papunta sa baba, sa taas lang. Habang nakikipagsapalaran sa matataas na puno si Adrian, isang malaking pukyutan na nakatago sa mga sanga ang nakita ng kanyang kuya Charlie.
Yan na. Kinabahan ako dahil malapit ito sa bangin. Pero lalo akong natakot nang malamang ang taong naatasang kumuha ng pukyutan ay ang batang si Charlie at isang kaibigan. Natatakot ka ba? Medyo. Kasi, Kasi sakit pong magat yung mga yan. ba't mo pa rin ginagawa? Kasi walang kuhanan ng pera, ma'am. Dahil, Dahil wala pong ibang makuhanan ng pera dito kung yun lang. Walang anumang proteksyon ng dalawang binatilyo kundi jacket at isang sulo. so nilagyan na nila Charlie ng usok yung pukyutan na nandoon. Pero nakikita ninyo nagliliparan na yung mga bubuyog. Delikado itong ginagawa nila kasi wala silang anumang protection kung hindi lang yung usok na dala nila. Oh my God, ayan, lumitaw na yung pukyutan. Ang daming bubuyog. Alis na kayo dyan! Charlie! Sa ulo, meron si Kuya. Tanggalin mo yung nasa ulo niya. Sunod-sunod man ang kagat ng bubuyog, walang ibang inisip si Charlie nung mga oras na iyon, kundi ang pangarap na sapatos sa araw ng pagtatapos. Dahil mababa lamang ang pukyutan, mabilis na kumalat ang mga bubuyog sa iba't ibang bahagi ng gubat. Takbo na! Takbo! Nagtakbuhan na palayo ang aming mga kasamahan. Pero si Charlie, matapang na nanatili sa tabi ng pukyutan. Kayanin kaya niya ang sakit. Mahigit 10 minutong nanatili sila Charlie sa tabi ng pukyutan. Hindi umalis, ilang beses man silang kagatin. Charlie! Saka kinagat, Charlie? Lata! Nasaan daw yung lata? Hindi pa kasi sila pwedeng umalis dahil yung pinaka nakadikit dun sa sa kahoy, yun mismo yung pinaglalagyan ng honey. Kaya yun yung importanteng makuha nila. Ito kinukuha na nila ngayon. Makalipas ang ilan pang minuto, umalis na ang mga bubuyog at malaya na silang kunin ang pulot nito. Wow, ang daming honey nito. Ayun. Wow! Sa wakas, natapos rin ang pagtitiis ni Charlie. Charlie, okay ka lang? Pero nag-iwan ito ng bukol-bukol na kagat. Go! Nakagat ang mukha ko! Saan ang kagat mo? Saan ka kinagat? Ang dami, oh. Naku! Dami mong kagat. Ito, one. Teka, pakita muna. Isang ganito dito muna. Ito. Ang laki nito, oh. Dalawa agad. Sandali, Charlie, huwag mo na. Malaki. Ito, tsaka to. Ano ka dito? Ang dami kong injection. Pelat na kami na! Tilod na at. Sa puntong iyon, nakita kong muli ang bunsong si Adrian. Podo, akanom na kami na. Sakit. Adrian, hintayin mo. Sinamahan niya ang kanyang kuya Charlie pababa ng bundok, bit-bit ang bunga ng kanilang kalbaryo.
Pagkababa ng bundok, maingat na piniga ng mag-ama ang pinirapirasong pukyutan para maipalabas ang matamis na pulot. Pagkatapos makuha ang katas, isinalin sa mga bote ang pulot. 100 piso ang benta nila kada bote. Umasa si Charlie at Adrian na sana sapat na ito para makabili ng pantalon at sapatos para sa kanilang pagtatapos. Sa bahay, isa-isang inayos ni Tatay Chiquito ang orchids na nakuha ni Adrian. 10 piso ang benta sa bawat isa nito. Habang inayos ang orchids, ipinakita sa akin ni Adrian ang isang kartong alkansya. Yung alkansya ko po. Ito yung alkansya mo. Wow! Bilangin natin yung pera mo. 20, 40, 60. 60. 100. Oh. 133 na ang pera mo. So, magkano na? 333 na po. 333. O, magkano na lang kulang natin? Ilang taon nang nag-iipon si Adrian. Balak raw niya kasing bumili ng bisikleta. Ay, magkano ba yung bike? 1,600 ma. 1,600 ba? Ish, patay. Akala ko naman 677. Eh di 1,000 ano pa pala tayo? 1,277. Sus, ang dami pa pala natin gagawin. Akala ko naman. Ano pa po? Nag-iipon ka pa. Halika na, gumawa na tayo ng Kinabukasan, bumiyahe ang mag-aama, bit-bit ang naipon nilang honey at orchids. Isinabay na namin sila sa aming motorsiklo, aabutin kasi sila ng 4 na oras kung maglalakad mula sa bundok patungong bayan. Sa bayan ng Salapadan, matyagang naglakad ang mag-aama sa gitna ng tanghaling tapat. Video na sa lapadan. Ano na to? Silo, kanya. Inawa din na nakadiloy. Kaya am sinukaw, 75. Line meet na 75 po. Naman. Kaya ko naman pautang anak na load. Yeah. 100 ang benta nila sa kada bote, pero tinawaran sila ng mga mamimili. Good in China, son. 160, 180 ay sa. Bakit 60 lang? Ganito tong presyo namin dito. Presyong magkakapatid. 60 pesos lang nabili ang bawat bote ng honey. Pagkatapos ng buong maghapong paglalako, 270 pesos lamang ang kinita ng mag-aama. Pantalon. Sapatos daw kay kuya. Pagkatapos ng 2 araw na pagtatrabaho, ngayon lang matitikman ng 2 bata ang bunga ng kanilang paghihirap. Balat na sapatos para sa graduation ang napiling bilhin ni Charlie. Tama lang? Tama? Tama. Mamigyasan pwede. Walang pantalon dito. Hindi naman na medyas. Si Adrian naman, excited na nagsukat ng itim na pantalon.
Yan, ganyan, tama yan. Tama. Ha? Pang sapatos to. Pang sapatos, o. Sige, yan, yan. Yan na. Okay na. Pero nang oras na ng bayaran, nalaman naming 300 pesos pala ang pinakamurang balat na sapatos. Naubos ang kinita ng mag-aama at wala nang naiwan para sa inaasam na pantalon ni Adrian. 390. Dahil dito, napilitan ng bata na buksan ang pinakaiingatan niyang alkansya. Ay. 400, 500. 5 nga eh, dalawa oh. Dalawa, yan, sandan to. Sandan. Ayos na. Ayos. Alas 5 na ng hapon nang matapos sina Charlie, Adrian at Mang Chiquito sa kanilang pamimili. Tahimik nilang nilisan ng palengke, bit-bit ang matamis na bunga ng kanilang pagtitiis. Anong pakiramdam mo ngayon na magtatapos ka na? Masaya po. Dahil? Dahil ilang taon ko nang hinihintay yun pagtatapos ko. At hindi na ako aakyat sa bundok para punta sa aming paaralan. Makalipas ang 3 araw, nagtapos sa elementarya at high school ang magkapatid na Charlie at Adrian. Parehong nasa honor roll ang magkapatid. Tunay ngang isang matamis na tagumpay. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.